Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Isa ako sa mga regular na nakikinig ng inyong mga kwento dahil marami akong natututunan tungkol sa buhay pag-ibig at sa mga desisyong minsan ay mahirap gawin. Salamat dahil marami kayong napapaisip at natutulungan sa pamamagitan ng inyong programa. Ako nga po pala si Imelda. Hindi ko tunay na pangalan. 38 years old at taga-Tarlac. May gusto sana akong ibahagi na matagal ko nang kinikimkim. Isang kwentong nagsimula sa simpleng pag-aalala at pakikipaglapit. Pero nauwi sa isang pagkakamaling nagpabago sa buhay ko. Pagkatapos ng house blessings ng bago naming bahay, ay halos hindi pa nga ako makapaniwala na sa wakas ay mayroon na kaming sariling tirahan. Matagal din naming pinangarap yon ng asawa kong si Benny. Ilang taon siyang nagtrabaho sa abroad para lang maipatayo ang bahay na yon. Dati kasi ay nakikitira lang ako sa bahay ng biyanan ko. Mababait naman sila pero iba pa rin talaga kapag may sarili kang bahay. Wala kang iniisip na makakaistorbo ka sa iba at mas malaya kang makakagalaw. Kinagabihan pagkatapos ng house blessings ay nag-video call si Benny. "Kumusta na? Mukhang pagod ka." Natatawa niyang sabi habang nakatingin sa akin sa cellphone. Siyempre naman, simula umaga ang daming tao rito, tapos nagliligpit pa ako hanggang ngayon. Sagot ko. Napatingin siya sa likod ko. "Ayos ah, ang ganda pala tingnan ng sala kapag may mga gamit na." Napangiti ako. "Oo nga, hindi ko rin akalain na matatapos natin agad to." Sandaling natahimik si Benny. Nakita ko sa mukha niya ang saya habang tinitignan ang loob ng bahay na matagal naming pinundar. "Masaya ako kasi at least komportable ka na sa bahay natin." "Masaya naman ako, pero parang biglang tahimik." "Ano ka ba? Kakalipat mo pa lang eh." "Hindi eh, iba talaga. Sanay kasi akong maraming tao sa bahay nila mama." Tumango siya. Naalala ko tuloy na sa bahay ng biyanan ko paggising ko pa lang, may maririnig na akong nag-uusap. May nagluluto at may mga batang naglalaro. Nung lumipat na ako, ay ako na lang mag-isa sa malaking bahay. Doon napaisip si Benny. May naisip nga pala ako. "Ano yun?" "Si Obet." Napakunot no ako. "Anong meron kay Obet?" "Kakakausap ko lang sa kapatid ko. Wala pa rin daw maayos na trabaho si Obet. Baka pwede natin siyang kunin." "Para saan naman?" "Para may kasama ka sa bahay. Tutulong na rin sa mga gawain. Magaling naman yun sa mga pagkukumpuni. At least hindi ka na nag-iisa." Sandali akong natahimik. Si Obet ay pamangkin ni Benny. Nasa early 20s pa lang siya noon. Tahimik at magalang naman tuwing nakikita kami sa mga reunion ng pamilya. "Ewan ko, baka mainip lang siya rito." Sabi ko naman. "Hindi yan. Tsaka may sarili naman siyang kwarto. Malaki naman ang bahay natin ah." Napaisip ako. Sa totoo lang Papa Choy ay may punto siya. Medyo nakakatakot din minsan ang mag-isa sa bahay lalo na kapag gabi. At dahil nasa abroad si Benny, ay halos video call at chat lang ang communication namin. Kung okay lang sa kanya, sige. Ngumiti si Benny. "Talaga?" "Oo, para may kasama rin ako." "Good, kakausapin ko bukas ang mama niya."
Napatawa ko. Parang excited ka ah. Siyempre, mas kampante ako kapag may kasama ka. Hindi ko alam noon na ang simpleng usapan naming yon sa video call ang magiging simula ng mga pangyayaring hindi ko inaasahang mangyayari sa buhay ko. Nang sumunod na linggo ay dumating na si Obet sa bahay. Maaga pa lang ay may tumigil ng tricycle sa tapat ng gate. Nang silipin ko mula sa bintana ay nakita ko siyang bumababa habang bitbit ang 2 bag at isang karton ng gamit. "Magandang umaga po, Tita Imelda." Nakangiti niyang bati pagkapasok sa bakuran. "Magandang umaga rin. Halika, pasok ka." Tinulungan ko siyang ipasok ang mga gamit niya. Habang inaayos namin ang mga yon sa kwarto sa ibaba, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Hindi naman dahil may ginagawa siyang mali. Kasi sa totoo lang ay magalang nga siya. Puro po at opo pa nga. Pero siguro dahil unang beses kong titira sa iisang bahay kasama ang isang lalaking hindi ko asawa. Noong nasa bahay pa ako ng biyenan ko ay marami kaming magkakasama kaya hindi ko yun naiisip. Pero nag-iba na kasi. Malaki na ang bahay at 2 lang kami. Maya-maya ay tumawag si Benny sa video call. "Oh, nakarating na ba si Obet?" tanong niya. "Oo, nandito na." Lumapit naman si Obet sa camera. "Hello po, Tito." "Oh, kumusta? Alagaan mo si tita mo ha?" "Opo, Tito." Nagtatawanan pa silang 2 habang nag-uusap. Ako naman ay nakikinig lang. Mabait na bata si Obet. At mabuti na lang ay siya ang kinuha ni Benny dahil talagang mapagkakatiwalaan. Tuwing umaga siya ang nagwawali sa bakuran. Siya rin ang nagdidilig ng mga halaman at minsan siya na rin ang bumibili ng mga kulang sa bahay. Kapag may mga kailangan ayusin sa bahay, ay siya agad ang gumagawa. Minsan naman ay sabay kaming kumakain. Pero kahit ganoon ay hindi ko pa rin maiwasang mailang ng konti. Kapag gabi na at tahimik ang buong bahay, ay saka ko nararamdaman na may ibang lalaki akong kasama sa ilalim ng iisang bubong. Hindi naman kami magkatabi ng kwarto at malayo pa nga ang pagitan namin. Pero alam mo yung pakiramdam na sanay kang mag-isa tapos biglang may kasama ka na. Ganon. Minsan napapaisip pa ako. Pinapagalitan ko rin ang sarili ko kapag nakakaramdam ako ng kakaibang pagkailang. Pamangkin siya ni Benny na halos anak na rin ang turing ng asawa ko sa kanya. At higit sa lahat ay mas bata siya sa akin. Kaya tuwing may pumapasok na kung ano-anong isip sa utak ko ay agad ko yung inaalis. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Imelda," sabi ko sa sarili ko. At sa mga sumunod na araw ay mas pinili kong ituring siya bilang ordinaryong kamag-anak na nakikitira lang sa bahay. Sa katunayan ay naging malaking tulong pa nga siya sa akin. Hindi na ako natatakot kapag gabi. May kasama na akong mamalengke. May tumutulong sa mga gawaing hindi ko kayang gawin mag-isa. At dahil doon ay naging kampante ako. Akala ko ay hanggang doon lang ang lahat. Akala ko ay simpleng pagtutulungan lang ng isang tita at pamangkin. Hindi ko alam na habang mas nagiging komportable kami sa isa't isa, ay unti-unti ring nawawala ang mga pader na dapat sana hindi kailanman bumagsak. Pagsapit ng sumunod na linggo ay isang malakas na bagyo ang tumama sa lugar namin. Maghapon halos umuulan ng malakas. Ang hangin ay sumisipol sa lamas habang ang mga puno ay halos yumuyuko sa lakas ng hangin. Bandang hapon ay nawala na rin ang kuryente sa buong barangay. Dahil walang kuryente ay nawalan din ng internet. Hindi nagtagal ay nalubat na rin ang mga cellphone ko. Ilang beses kong sinusubukang kontakin si Benny bago tuluyang mamatay ang cellphone ko. Pero hindi na kami nagkausap. Nakaramdam na ako ng lungkot. Sanay kasi akong kahit isang beses sa isang araw
ay nakaka-video call ko siya. Tapos biglang nawalan ako ng paraan para makausap siya. Habang lumalakas ang ulan sa labas, ay nakaupo lang kami ni Obet sa sala ng tahimik. Pareho kaming walang magawa. Parang ang haba ng gabi. Biglang sabi ni Obet. Totoo, sagot ko naman. Maya-maya ay may naalala siyang bote ng alak na naiwan pa mula sa house blessing. Tita, inom tayo. Pampalipas oras lang. Noong una ay tumanggi pa ako, Papa Choy. Pero dahil sa sobrang inip at wala naman talagang ibang magagawa, ay pumayag din ako. Nagsimula kami sa simpleng kwentuhan. Tungkol sa buhay, tungkol sa trabaho at tungkol kay Benny. At habang tumatagal ay mas nagiging magaan ang usapan namin. Napapansin ko rin na hindi ko na gaanong nararamdaman ang ilang nararamdaman ko nung una siyang dumating. Parang naging komportable na kami sa presensya ng isa't isa. Hindi ko na malayan kung ilang baso na ang nainom ko. At ramdam ko na ang init sa katawan at medyo nahihilo na rin ako. Si Obet naman ay halatang may tama na rin. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan sa labas, ay parang naging mas personal ang mga usapan namin. May mga pagkakataong nagtatama ang tingin namin sa isa't isa at pareho kaming agad na umiiwas. May kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Marahil dahil sa alak. Marahil dahil sa matagal ng panahon ng pag-iisa. O marahil dahil pareho naming hinayaan na mawala ang mga limitasyong dapat sana ay naroon. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na sobrang lapit sa mukha ni Obet. Na parang ang bilis lang ng pangyayari. At naglapat ang aming mga labi. Mabilis na kumilos ang malilikot niyang kamay na nagpawala sa sarili ko. At mas lalo kong nabaliw nang simulan niyang kainin ang perlas ko. At doon na talaga ako bumigay. Nakagawa kami ng isang pagkakamaling alam naming pareho na hindi dapat nangyari. Kinabukasan ay nagising ako mabigat ang pakiramdam. Kasabay ng paghina ng bagyo ay ang pagbalik ng malinaw kong pag-iisip. At doon ko unti-unting naisip ang nangyari. Tahimik ang buong bahay. At tahimik din si Obet. Pareho kaming walang masabi. Dahil alam naming may nabago na sa pagitan namin. At kahit anong pilit naming baliwalain yon, ay alam naming hindi na basta-basta maibabalik ang dating relasyon ng isang tita at pamangkin ng asawa. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Obet noong gabing may bagyo, buong akala ko isang beses lang yon mangyayari. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pagkagising kinabukasan ay pilit kong ibinabalik ang lahat dati sa normal. Normal akong nakikipag-usap sa kanya. Normal akong gumagawa ng gawaing bahay. At hanggat maaari ay iniiwasan kong magdikit kaming dalawa. Pero habang lumilipas sa mga araw ay napapansin kong hindi ganon kadali. Kapag nakikita ko siya sa bahay, ay naaalala ko ang nangyari. Kapag magkasabay kaming kumakain, ay nagiging ilang ako. At kapag hindi ko siya nakikita, ewan ko ba, at parang may hinahanap ako. Ilang beses kong sinusubukan kumbinsihin ang sarili ko na mali ang lahat. Napamangkin siya ng asawa ko, na hindi dapat yun umabot sa ganon. Pero may mga pagkakataong mas malakas ang emosyon kaysa sa rason. Isang gabi ay magkasama na naman kami sa sala habang nanonood ng TV. Tahimik lang kami pareho. Minsan-minsan ay nagkakatinginan. Kasi pareho naming alam ang gusto naming iwasang pag-usapan. Hanggang sa dumating ang sandaling muli na namang nabura ang hangganang pilit naming itinayo. May nangyari na naman sa amin. At mula noon ay hindi na naging isang beses lang ang pagkakamali. Nasundan pa yon at nasundan ulit.
Hanggang sa unti-unti naming tinanggap ang isang relasyong alam naming mali. Naging lihim yon sa lahat, lalong-lalo na kay Benny. Habang tumatagal ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Si Obet na ang kasama ko sa halos lahat ng bagay. Siya ang kasama kong mamalengke. Siya ang kasama kong kumain. Siya ang kasama kong manood ng TV. Siya rin ang unang nakakarinig ng mga problema at reklamo ko sa buhay. At hindi ko namamalayan na nasasanay na akong nandyan siya palagi. Samantalang si Benny ay nasa kabilang panig ng mundo. Patuloy pa rin naman kaming nag-uusap. Halos araw-araw pa rin ang video call namin. Kinukumusta niya ako. Kinukumusta niya ang bahay. Kinukumusta niya si Obet. At sa bawat pagkakataong ginagawa niya yon, ay may kung anong kirot akong nararamdaman. Dahil alam kong wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Minsan, ka-video call ko siya ay nakangiti siyang nagkukwento tungkol sa mga plano niya pag-uwi sa Pilipinas. Ako naman ay nakangiti rin. Pero sa loob-loob ko ay may bigat akong dala. Napansin ko rin na hindi na ako ganoon ka-excited tulad ng dati kapag tumatawag siya. Noong una kasi ay hinihintay ko lagi ang mga tawag niya. Inaabangan ko ang bawat mensahe niya. Nang nakasama ko na si Obet, ay parang naging bahagi na lang yon ng araw ko. Hindi na katulad noon na punong-puno ako ng pananabik. Mas madali ko na ang inaabangan ng oras na makakauwi si Obet mula sa mga lakad niya kaysa sa oras ng pagtawag ni Benny. At yun ang unti-unting nagpamulat sa akin kung gaano na kalalim ang pagkakamaling pinasok ko. Dahil hindi na lang yung simpleng pagkakamali. Unti-unti na akong nahuhulog sa taong hindi ko kailanman dapat minahal. Pagsapit ng sumunod na linggo ay isang malakas na bagyo ang tumama sa lugar namin. Maghapon halos umuulan ng malakas. Ang hangin ay sumisipol sa lamas habang ang mga puno ay halos yumuyuko sa lakas ng hangin. Bandang hapon ay nawala na rin ang kuryente sa buong barangay. Dahil walang kuryente ay nawalan din ng internet. Hindi nagtagal ay nalubat na rin ang mga cellphone ko. Ilang beses kong sinusubukang kontakin si Benny bago tuluyang mamatay ang cellphone ko. Pero hindi na kami nagkausap. Nakaramdam na ako ng lungkot. Sanay kasi akong kahit isang beses sa isang araw ay nakaka-video call ko siya. Tapos biglang nawalan ako ng paraan para makausap siya. Habang lumalakas ang ulan sa labas, ay nakaupo lang kami ni Obet sa sala ng tahimik. Pareho kaming walang magawa. Parang ang haba ng gabi. Biglang sabi ni Obet. Totoo, sagot ko naman. Maya-maya ay may naalala siyang bote ng alak na naiwan pa mula sa house blessing. Tita, inom tayo. Pampalipas oras lang. Noong una ay tumanggi pa ako, Papa Choy. Pero dahil sa sobrang inip at wala naman talagang ibang magagawa, ay pumayag din ako. Nagsimula kami sa simpleng kwentuhan. Tungkol sa buhay, tungkol sa trabaho at tungkol kay Benny. At habang tumatagal ay mas nagiging magaan ang usapan namin. Napapansin ko rin na hindi ko na gaanong nararamdaman ang ilang na naramdaman ko noong una siyang dumating. Parang naging komportable na kami sa presensya ng isa't isa. Hindi ko na malayan kung ilang baso na ang nainom ko. At ramdam ko na ang init sa katawan at medyo nahihilo na rin ako. Si Obet naman ay halatang may tama na rin. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan sa labas, ay parang naging mas personal ang mga usapan namin. May mga pagkakataong nagtatama ang tingin namin sa isa't isa at pareho kaming agad na umiiwas. May kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Marahil dahil sa alak. Marahil dahil sa matagal ng panahon ng pag-iisa. O marahil dahil pareho naming hinayaan na mawala ang mga limitasyong dapat sana ay naroon. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na sobrang lapit sa mukha ni Obet. Na parang ang bilis lang ng pangyayari.
at naglapat ang aming mga labi. Mabilis na kumilos ang malilikot niyang kamay na nagpawala sa sarili ko at mas lalo kong nabaliw nang simulan niyang kainin ang perlas ko. At doon na talaga ako bumigay. Nakagawa kami ng isang pagkakamaling alam naming pareho na hindi dapat nangyari. Kinabukasan ay nagising akong mabigat ang pakiramdam. Kasabay ng paghina ng bagyo ay ang pagbalik ng malinaw kong pag-iisip. At doon ko unti-unting naisip ang nangyari. Tahimik ang buong bahay at tahimik din si Obet. Pareho kaming walang masabi dahil alam naming may nabago na sa pagitan namin. At kahit anong pilit naming baliwalain yon, ay alam naming hindi na basta-basta maibabalik ang dating relasyon ng isang tita at pamangkin ng asawa. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Obet noong gabing may bagyo, buong akala ko ay isang beses lang yon mangyayari. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pagkagising kinabukasan ay pilit kong ibinabalik ang lahat dati sa normal. Normal akong nakikipag-usap sa kanya. Normal akong gumagawa ng gawaing bahay. At hanggat maaari ay iniiwasan kong magdikit kaming dalawa. Pero habang lumilipas sa mga araw ay napapansin kong hindi ganon kadali. Kapag nakikita ko siya sa bahay ay naaalala ko ang nangyari. Kapag magkasabay kaming kumakain ay nagiging ilang ako. At kapag hindi ko siya nakikita, ewan ko ba, at parang may hinahanap ako. Ilang beses kong sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na mali ang lahat. Na pamangkin siya ng asawa ko. Na hindi dapat yun umabot sa ganon. Pero may mga pagkakataong mas malakas ang emosyon kaysa sa rason. Isang gabi ay magkasama na naman kami sa sala habang nanonood ng TV. Tahimik lang kami pareho. Minsan-minsan ay nagkakatinginan. Kasi pareho naming alam ang gusto naming iwasang pag-usapan. Hanggang sa dumating ang sandaling muli na namang nabura ang hangganang pilit naming itinayo. Bay nangyari na naman sa amin. At mula noon ay hindi na naging isang beses lang ang pagkakamali. Nasundan pa yon at nasundan ulit. Hanggang sa unti-unti naming tinanggap ang isang relasyong alam naming mali. Naging lihim yon sa lahat, lalong-lalo na kay Benny. Habang tumatagal ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Si Obet na ang kasama ko sa halos lahat ng bagay. Siya ang kasama kong mamalengke. Siya ang kasama kong kumain. Siya ang kasama kong manood ng TV. Siya rin ang unang nakakarinig ng mga problema at reklamo ko sa buhay. At hindi ko namamalayan na nasasanay na akong nandyan siya palagi. Samantalang si Benny ay nasa kabilang panig ng mundo. Patuloy pa rin naman kaming nag-uusap. Halos araw-araw pa rin ang video call namin. Kinukumusta niya ako. Kinukumusta niya ang bahay. Kinukumusta niya si Obet. At sa bawat pagkakataong ginagawa niya yon, ay may kung anong kirot akong nararamdaman. Dahil alam kong wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Minsan, ka-video call ko siya ay nakangiti siyang nagkukwento tungkol sa mga plano niya pag-uwi sa Pilipinas. Ako naman ay nakangiti rin. Pero sa loob-loob ko ay may bigat akong dala. Napansin ko rin na hindi na ako ganoon ka-excited tulad ng dati kapag tumatawag siya. Noong una kasi ay hinihintay ko lagi ang mga tawag niya. Inaabangan ko ang bawat mensahe niya. Nang nakasama ko na si Obet, ay parang naging bahagi na lang yon ng araw ko. Hindi na katulad noon na punong-puno ako ng pananabik. Mas madali ko na ang inaabangan ng oras na makakauwi si Obet mula sa mga lakad niya kaysa sa oras ng pagtawag ni Benny. At yun ang unti-unting nagpamulat sa akin kung gaano na kalalim ang pagkakamaling pinasok ko. Dahil hindi na lang yung simpleng pagkakamali. Unti-unti na akong nahuhulog sa taong hindi ko kailanman dapat minahal.
Ilang buwan din ang lumipas bago tuluyang nakauwi si Benny mula sa abroad. Noong una ay masaya naman ako. Siyempre, asawa ko yun. Matagal ko ring hinintay ang pag-uwi niya. Ilang araw bago ang dating niya ay abala ko sa paglilinis ng bahay at paghahanda ng mga paborito niyang pagkain. Pero kasabay ng excitement na yon ay may isang ipang emosyon na hindi ko maintindihan. Takot. Takot dahil alam kong kailangan ng umalis ni Obet. Nang malaman ni Benny ang eksaktong petsa ng pag-uwi niya, ay agad niyang sinabi na baka mas mabuting umuwi muna si Obet sa kanila. Kaya ko na naman ang mga gawain dyan sa bahay, kaya pauwiin mo na yan si Obet. Sabi ni Benny habang kausap kami sa video call. Opo tito, uuwi na rin naman po ako. Sagot ni Obet. Tahimik lang ako noon. Ayaw kong magsalita dahil pakiramdam ko ay may bumabara sa lalamunan ko. Ilang araw matapos yun ay nag-impake na si Obet. Tinulungan ko pa siyang ayusin ang mga gamit niya. Normal naman ang usapan namin na parang walang nangyari at parang wala kaming lihim na relasyon. Pero habang nakikita kong isa-isang inilalagay ni Obet ang mga gamit niya sa bag, pakiramdam ko ay may mabigat na bahagi sa sarili ko ang unti-unting nawawala. Nang makaalis siya ay biglang naging tahimik na ulit ang bahay. At tulad nung mga unang araw na mag-isa lang ako roon, naging tahimik na pero parang may kulang. At doon ko unang inamin sa sarili ko ang isang bagay na matagal ko nang itinatanggi. Mahal ko na si Obet. May nararamdaman na talaga ako para sa kanya. Hindi na yun simpleng pagkakamali. Hindi na yun dahil sa lungkot o pag-iisa. Lalo ko yung na-realize nang tuluyan siyang mawala sa araw-araw. Pagdating naman ni Benny ay masaya siyang umuwi. Parang walang nagbago sa kanya. Yakap agad niya ako pagdating sa bahay. Punong-puno siya ng kwento tungkol sa trabaho at mga plano niya para sa amin. Ako naman ay pilit na nakikisabay. Pilit na ngumingiti. Pilit na ipinapakitang masaya. Pero sa loob ko ay magulo ako. Minsan habang magkatabi kaming nanonood ng TV ay nahuhuli ko ang sarili kong iniisip kung ano na kaya ang ginagawa ni Obet. Kapag may maririnig akong tunog ng motor sa labas ay napapatingin pa rin ako sa bintana. Kahit alam kong hindi naman siya ang darating. At sa bawat araw na lumilipas ay lalo kong nararamdaman ang pagkawala niya. Napansin din yun ni Benny. Isang gabi habang magkatabi kami sa kama ay napatingin siya sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya. Bakit? Parang lagi kang lutang ah. Napangiti lang ako. Wala naman. Sigurado ka? Tubango ako. Pagod lang siguro. Iyon na lang palagi ang sagot ko. Pagod. Kapag tahimik ako, pagod. Kapag wala ako sa mood, pagod. Kapag malalim ang iniisip ko ay pagod. Pero ang totoo ay hindi pagod ang nararamdaman ko. May bahagi ng puso ko na naiwan kay Obet. At habang katabi ko ang asawa kong matagal kong hinintay na makauwi, ay doon ko mas lalong na-realize kung gaano kalalim ang gusot na ginawa ko sa sarili kong buhay. Dahil nasa harap ko na ang lalaking dapat kong mahalin. Pero ang isip at puso ko ay patuloy na hinahanap ang taong hindi ko dapat minahal kailanman. Makalipas ang ilang buwan ay kinailangan na namang bumalik ni Benny sa abroad para magtrabaho. At tulad ng dati ay iniwan niya akong mag-isa sa bahay. At dahil nag-aalala siyang wala akong kasama, ay muli niyang kinausap ang pamilya ni Obet at pinabalik ito sa bahay namin. Noong dumating ulit si Obet ay alam naming pareho kung ano ang maaaring mangyari. Sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na tama na ang lahat. Pero hindi ko nagawa. Sa halip ay bumalik kami sa dating lihim na relasyon na matagal na naming itinatago. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin kami sa lihim na relasyon habang walang kaalam-alam si Benny sa tunay na nangyayari.
Alam kong mali. Alam kong may taong masasaktan kapag nalaman ng katotohanan. Pero ito ang realidad na ako mismo ang gumawa. Papa Choy, ibinahagi ko ang kwento ko hindi para ipagmalaki ang naging desisyon ko kundi para maging babala sa iba. Minsan ang isang pagkakamali na akala natin ay sandali lang ay pwedeng humaba at maging mas komplikado habang tumatagal. Kapag hinayaan nating manaig ang emosyon kesa sa tamang desisyon, ay mas maraming taong masasaktan sa uli. Natutunan ko rin na hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng disiplina sa sarili at malinaw na hangganan. Dahil kapag hindi mo binantayan ang puso mo, ay maaari kang mapunta sa sitwasyong hindi mo naman talaga ginusto noong una. Maraming salamat po Papa Choy sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento. Sana'y may napulot na aral sa inyong mga tagapakinig mula sa karanasan ko. Alam mo Imelda, salamat sa iyong katapatan. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi kung sino ang mahal mo, kundi kung ano ang tama. Habang pinapatagal mo ang lihim na relasyong ito ay mas lumalaki ang posibilidad na mas maraming taong masaktan. Harapin mo ang katotohanan ng may tapang at respeto sa lahat ng taong sangkot, lalo na sa asawa mong patuloy na nagtitiwala sa iyo. Mga solid na Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Imelda ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe na rin kayo at i-comment nyo rin kung anong gusto nyong sabihin. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.